Isang magandang araw po sa ating mga kasidling. Sa vlog po na to ay tuturuan ko po kayo ng pinakamabisa at pinakamabilis na paraan po ng pagpupunla ng ampalaya. Tayo lang, dalawa at wala nang iba. Halika na't sumama ka, tayo'y mahiga. Sa alapaap lang magkatabi habang nakatingala. Ngunit biglang nawala, di ko pa nadadala. Kaya hinay-hinay, hinay-hinay lang. Hinay-hinay, hinay-hinay lang. Hinay-hinay, hinay-hinay lang. Ayan, ang unang-unang importante sa ating pong pagpupunla ng papaya ay dapat gumamit po kayo ng maganda pong klase ng seeds. So, ngayon yung hawak po natin isa sa bestseller ng isa sa bestseller ng ampalaya, yung mistisa na gawa po ng East West. Marami po kayong pagpipilian, pero dito po sa atin sa may Arayat, Pampanga, ang mistisa po ang isa sa pinakamabili pong variety. Kaya, yan, importante tingnan niyo rin po yung yung kanyang viability o kanyang kung bago pa po yung seeds. So ito ay best until 2023, so meaning bago lang po ito, halos 2022 lang ni-release and sometimes in November. So bagong bago. Ang kagandahan kapag bago po yung seeds, mas malaki yung chance na marami pong tumubo. Iwasan nyo pong bumili ng mga seeds na malapit na pong mag-expire kasi malaki rin yung chance po na hindi na rin po tutubo, or kung tumubo man, hindi na po ganun kaganda yung kanyang quality. So unang importante, good variety and bago yung seeds. So kaya ayan, simulan na po natin. Ayan, nagbutas po tayo ng ito po yung pinaka effective na paraan ko. So medyo matagal-tagal na rin po ako nagpupunla ng ampalaya and marami na rin po ako nasubukan. Pero ito pong ituturo ko sa inyo, ito po yung pinakahuli kong ginagawa na kita ko po talaga na super effective at wala pong kahasel-hasel na gawin. So unang-una, bubutasan po natin ang lata ng ampalaya dahil maglalagay po tayo dyan ng maligamgam na tubig. Kaya make sure na hindi malamig na tubig ang inyong gagamitin. And also, make sure po na malinis na tubig po ang ating ilalagay. Lahat po ng gagamitin natin sa pagpupunla po ay dapat po malinis and sterilize. So, dati po nakasanayan ko gumamit ng maligamgam na tubig. Pero later, na-try ko rin po yung galing na direct mismo sa faucet. Kaya ito na lang yung gagamitin natin. Anyway, hindi naman ito malamig. So, sakto lang yung kanyang temperature po. Pwede kayong gumamit ng maligamgam na tubig para sigurado kayo. So, yung maligamgam ko, yung pwede nyo ilublob yung daliri nyo na hindi po kayo napapaso. At swabing-swabe lang po yung init. So, yan napuno na. And tuwing mapupuno po, kapag mapupuno po ay siguraduhin na lahat po ng seeds ay basa po. So itatap nyo pong ganyan. Kailangan nyo siyang itap, i-shake nyo ng konti para sigurado po na yan, makikita nyo biglang nawala po yung kanina puno siya ng tubig, ngayon hindi na. So lagyan na din natin. Yan, isi-shake nyo para sigurado po na basa po yung mga seeds sa loob. Ayan, mga seedlings, yung susunod po natin gagawin ay itabi lang po natin yung ating pong mga lata or seeds po sa isang lugar. Pero ako gusto ko siyang lagyan ng plastic para hindi po siya matatapon. Yan, ganyan na po siya. Ngayon nilalagay nyo lang po ito sa isang lugar na hindi po mainit. So ako usually nilalagay ko siya sa office table ko para nare-remind ako
na meron akong pinupunla at binababad po na mga ampalaya seedlings, ampalaya seeds. So, yung gagawin natin ay overnight po nating ibababad yung ating seeds sa isang lugar, and then kinabukasan ay itatapon po natin ng tubig. Pinakamatagal na po 24 hours, no? Pero overnight, that will do. Pwede na natin pong tanggalin yung tubig at simulan po yung kanyang pagpapa-germinate. Ayan, itabi lang po muna natin. Yan, mga ka-seedlings, matapos po ang yan, matapos po yung overnight o almost 24 hours ng pagkakababad, ang gagawin naman po natin ngayon ay tatanggalin po natin o bubuhos po natin yung tubig na pinagbabaran. Sa tatlong lata. So, ang gagawin natin ay ayan, slowly lang. Oil. Ayan, ibuhos na po natin yung tubig. Make sure po na wala na pong ayan, taktakin yung ganyan. Make sure na wala na pong tumutulo. Yan, importante po na tuyo at wala na pong tumutulo sa wala na pong tubig sa lata. Ayun, wala na. And then yung next natin gagawin, just to be sure na wala nang tumutulo pong tubig, ay itatawag muna natin sandali. Ayan, sa tela para sigurado po na ayan. So, pababayaan nyo lang po munang tumulo o nakaganyan ng ilang minuto. Yan, yung next naman natin gagawin ay lalagyan po natin tatakipan po natin ng telang basarin yung malinis po malinis lagi ng telang basa, or pwede rin pong papel, pwedeng dyaryo, kahit ano pong pwedeng pantakip na hindi na may kakasira po ng inyong seeds. Pero ako nakasanayan ko na dyaryo tsaka or papel o kaya tela. So importante na matatakpan. Yan, para hindi naman po siya matuyo, kasi ang kailangan po ng seeds para magising tamang moisture lang po. Yan, make sure na matatakpan. Yan, para po hindi naman po masayang yung seeds nyo. Ang importante talaga, sabi ko nga po, maganda yung quality ng seeds. Dapat bago. Pero minsan di naman porke bago yung yung nasa lata talagang minsan po mapalpak din po talaga yung mga seeds. Kasi packaging date lang naman po ito, hindi naman siya manufacturing date. Yung next nating step ay tatakpan po ulit natin o ibabalot ulit natin siya sa plastic. Ganyan. Make sure na hindi po mag-escape yung kanyang moisture. Kaya natin ginagawa to. So tinakpan natin ng tela and then tinakpan natin ng plastic kasi sinisigurado natin yung moisture niya. Yan. Yung enough moisture na yan na magpapagising po sa seeds niya. And then itago nyo lang po ulit kung saan nyo po nilagay nung una, sa isang malilim at malinis na lugar. Ayan. Sisimulan nyo po itong silipin after 2 days. So bukas hindi muna. The next day, silipin nyo na kung ano na po yung resulta, kung pumutok na ba o bumuka na. And pwede nyo na po yung itanim. So, 2 days, pabayaan po natin itong nakatabi lang muna. Okay, moment of truth. Ito ay pangatlong araw. Kahapon, nasilip natin to. Tumubo na po, kaya lang hindi po natin siya nagawang buksan dahil may pinuntahan tayo. So, third day, let's see.
Yan nga, kahapon nga po ng silip natin, okay naman, may mga konti na pong lumusot. Pwede na pong itanim sana yon. Unfortunately, hindi natin nagawa kahapon. At ito, third day, tignan po natin ang itsura ngayong third day niya. So, pangatlong araw. And, yan, sumobra na. So, ideally talaga, kahapon po talaga dapat yung kanyang, pero pwede naman po yan. So, mas mahirap lang magtanim ngayon. Pero, tadan! Ganyan lang po ka-easy ang atin pong pre-germination ng ampalaya. So, ready na po itong itanim. See? Effective, diba? Wala pong kahasel-hasel. Hindi nyo na kailangang ibalutin sa tela. Yung iba binabaon pa sa lupa. Pagkatapos balutin sa tela, balutin sa plastic, binabaon sa lupa. And pagbukas nila, kinain na po ng lupa yung kanilang buto. So, ayan po. Easy. Walang kahasel-hasel. Simpleng paraan po kung paano po magpa-pre-germinate ng inyong puto ng ampalaya. Tayo na po itong itanim. Okay, dagdag po sa ating pong ituturo ay tuturo natin po kung paano po yung tamang pagtatanim po ng ampalaya. So, pwedeng direct nut po sa lupa or pwede rin po natin ilagay sa seedling tray. So, yung pagtatanim po nito ng ampalaya dapat ay maingat. Ang buto, ang pinakaugat po niya ay dapat nakatusok or ang patanim po ay dapat nakapailalim po yung ugat. Ganyan. So, hindi mo siya pwede mo ilagay sideways or pahiga, pero mas pinakamainam po talaga na nakatusok po yung ugat niya para hindi na po nahihirapan yung ugat niya. So usually kapag pinatanim mo to ng pahiga, ang nangyayari sa kanya bumabaliktad po. Especially kapag nasa seedling tray, bumabaliktad yung ugat. So imbes na dahon yung nasa taas, makikita mo nagtumbling yung ampalaya mo, ugat po yung nasa taas at yung kanyang dahon ay nasa ilalim. And eventually mamamatay din. So ayan mga kasidlings, ang atin pong pre-germination ng buto ng ampalaya. Ayan, hanggang sa muli. Thank you. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please like and subscribe kung hindi pa nakapag-subscribe, and hit the notification bell para po ma-update kayo sa iba pa po nating tutorial. Thank you!